Sir, ang sinabi po kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa Ay, niyo. sabi ko nga, ito na, nakita naman, pinakita ko na sila yung ano, yung bangkay. Yung nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos, papa-autopsy nila na, pag nakita nila yung ano, siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Tila mas gumulo ang sitwasyon at dumami ang mga tanong matapos lumabas ang interview ng asawa ng di umano'y yumaong na dating DPWH USEC na si Catalina Cabral. Sa nasabing panayam, kapansin-pansin ang reaction, gestures, mannerisms, body language at emosyon ni Engineer Cesar Cabral nang tanungin ng media kung bakit tumututol siya at ang kanyang pamilya sa pagpapa-autopsy ng katawan ng kanyang asawa. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Alin? Yung... Ba't na papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na, yung sarili niya na ano, hiwain mo pa? Kasi nakita na ako na in-autopsy, binubuksan buo. Tapos biyaan lang, iiwan na lang yung mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang ano yun? Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos iiwain mo pa? Para lang maano? Ano ang dahilan na ano, wala naman sila nakita ng ano, foul play? Ayon sa ilang netizen na nakapanood ng interview, tila kulang umano sa emosyon ng kanyang mga sagot at taliwas sa inaasahang reaksyon ng isang nawalan ng mahal sa buhay. Napansin din ng marami na defensive ang kanyang tono at body language. Samantala, ayon sa gobyerno, sa pamamagitan ni DILG Secretary John Vic Remulla, kailangang mapatunayan na si Catalina Cabral nga ang nasawing natagpuan. Aniya, mahalagang siguruhin ito upang maiwasan na mabudol ang publiko. She is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. May bigat ang pahayag na ito, lalo't batid ng lahat na may malawak na kakayahan at resources ang pamahalaan upang alamin ang katotohanan. May kahilingan po kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno sobra yung ano yan na nagpakahirap ang asawa ko, 42 years in service, tapos ayan ang nangyayari. Dagdag pa rito, mismong si Catalina Cabral ang nagsabi noon na ang kanyang biggest fear ay heights. Biggest phobia? Heights? Kaya para sa maraming netizens, very unlikely na ang isang taong may acrophobia ay basta lalapit o tatambay. Yes, tatambay ang terminong ginamit ng mismong driver ni Cabral sa gilid ng isang matarik na bangin. Isa pang tanong, si Cabral ay taga Quezon City, kaya bakit siya mapupunta sa isang bahagi ng Cannon Road na walang CCTV? Para sa ilan, tila intentional ang location, isang bangin sa isang lugar na walang cameras para sa isang matandang babae na may takot sa heights. It doesn't make sense ayon sa netizens. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha nung asawa niyo? Oo, kilala na anak ko, kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahulog niya? Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunto siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Sa kabila nito, iginiit ng pamilya, lalo na ng asawa, na aksidente ang nangyari at patuloy nilang tinututulan ang autopsy. Dahil dito, mas lalo pang lumalakas ang panawagan ng publiko na isailalim sa autopsy ang di umano'y bangkay ni Cabral upang malinawan ang lahat. Panoorin ang buong interview ni Mr. Cabral at husgahan ninyo kung ano ang inyong napapansin. Ngayon po, sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi po nila? Nila wala yung paper ng doktor. Doon sa death certificate. Yung nag-declare po na patay? Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman na DNA ng ano, di ba? Para napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano? Kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po
tumalon ng kusa yung asawa niyo? Accidental? Aksidente siguro, isang dente yun. Kasi